Mga sinaunang hayop na nakita sa may sinaunang isla. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga sinaunang hayop ay makikita natin syempre sa mga sinaunang isla. Kaya naman kung pupunta ka sa mga islang ito ay di malabong makita mo sila. Ngayon, ngayon mismo, isipin mo na nasa kalagitnaan ka ng prehistoric na kagubatan. Ito ang mga makikita mo. Ang isa sa mga makikita mo dito ay ang dodo bird. Ang ibon na ito'y kamag-anak ng kalapati sa ating panahon. Medyo maikli ang mga pakpak nito kaya hindi ito nakakalipad. Pero meron naman siyang malalakas na mga binte na ginagamit niyang panipa sa mga nakakalaban niya. Hindi naman nakakamatay ang sipa niya pero ito'y nagdudulot ng napakalaking pinsala. Ang sukat niya ay halos 46 times na mas malaki kumpara sa normal na kalapate. At sa kabilang banda, di lang dodo ang makikita mo sa mga sinaunang isla. Dahil makikita mo rin dito ang malaking hayop na ito. Ito ang Platybeladon. At 23 million years na siyang extinct. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang sinaunang elepanteng ito ay herbivore o mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. At di siya interesadong kainin ng mga laman ng tao. At kung ang mga elepante sa ating panahon ay meron trunk na mahaba, ay ang Platybeladon ay kakaiba dahil siya'y nagtataglay ng nakakatakot na napakatigas na panga. Ang pangil niya rin ay napakatulis na kayang bumali ng mga puno at pagpira-pirasuhin para sa kanyang pagkain. Ang ibabang pangil niya rin ay metro ang haba pero mas nakakatakot ang itaas na pangil niya. Dahil kahit maliit ito, ay kaya niya itong ibaba at itaas sa iba't ibang direksyon. Kaya walang tsansa ng survival pag natusukan ito. Sa kabilang banda, ang mga sinaunang isla talaga ay kahit saan ka pumunta ay mapanganib. Oo, makikita mo nga rin dito ang malahalimaw na unggoy na tinatawag na Gigantopithecus. Ang Gigantopithecus ay kabilang din sa mga vegetarian. So ibig sabihin mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. Nalaman ito ng mga siyentipiko dahil nasuri nga nila ang mismong panga ng Gigantopithecus. Malalaki ang mga ngipin nila na napapaligiran ng mga enamel kung saan tama lang talaga itong panguya ng mga halaman. Pero ganun pa man, bagamat vegetarian nga siya, ay nagtataglay pa rin siya ng lakas. Oo, kaya kanyang banggain ng napakalakas. Siya'y tumitimbang kasi ng 300 kg. Kaya naman, bali-bali talaga ang katawan mo kapag dinunggol ka nito. Kaya naman dapat ka talagang mag-ingat kapag nasa may sinaunang kagubatan ka. At kung nakaligtas ka sa kanya, ay mag-iingat ka sa paglalakad dahil baka matapakan mo ang Sardinian pika o di naman kaya ang golden toad. Sa kabilang banda, kung nakaligtas ka sa kanilang lahat ay mag-iingat ka naman dito. Ito ang Quincana, isang malaking reptile na nakatira noon sa mga water reserve sa kagubatan. Pag nakita mo siya ay kumaripas ka na agad ng takbo dahil kung sa ating panahon ang mga buhaya ay mabagal kumilos dahil baliko ang mga binti nila, ay ang mga Quincana ay kakaiba dahil lang binti nila ay diretso at tumatakbo sila ng padiretso. At ang size niya ay isa't kalahating mas malaki kumpara sa kotseng kuba. Ang panga niya rin ay punong-puno ng mga balikong malablade na mga ngipin na parang grinder ng karne na makikita mo sa mga palengke. At kapag kinagat ka niya at nakatakbo ka, ibabawian ka pa rin ng buhay dahil mauubos ang dugo mo sa katawan dahil sa mga sugat. At ang pinaka-safe mo lang talagang dapat puntahan dito para di ka niya makain ay umakyat ka ng mga puno. Pero ingat ka pa rin, baka sa pag-akyat mo ng puno, makita mo rin sa taas ng puno ang short-faced bear. Ang 3 kalahating metrong halimaw na ito ay carnivorous o kumakain siya ng mga karne o laman. At 16 kilogram na mga karne ang kailangan niyang kainin para lamang mabuhay araw-araw. Ganun pa man, bagamat ang bungo niya ay medyo kaparehas ng bungo ng mga pusa ay hindi siya cute. Oo, ang pangil niya ay napakalaki na nakalocate sa bawat gilid ng parang sa tiger. At kakibat pa nga nito ang mga muscles niya sa panga. Kaya naman di lang katawan ng tao ang kaya niyang baliin. Sa halip miski litid at mga buto mo ay kayang-kaya niya ring durugin. At kahit na makatakas ka sa kanya ay di lang naman siyang magbabangis na hayop na nakatira sa kagubatan noon. Kapag napunta ka naman dito, makikita mo dito ang Thylacine o mas kilala sa tawag na Tasmanian wolf. Mukha siyang aso pero ugali niya naman ay parang sa lobo. Meron din siyang mga stripes sa katawan na parang sa tiger. At ang buntot niya naman ay parang sa mga kangaroo. At ang nakakatakot pa, ang bunganga niya ay kaya niyang ibuka ng halos 120 degrees. Kaya naman ng kagat niya ay napakasakit.
At para makaligtas ka nga dito ay kailangan mong tumakbo ng mabilis. Di kanya kayang mahabol dahil ang mga Tasmanian wolf ay malamya at mayroong matitigas na binti. Sa kabilang banda, ang isa pang hayop na kaya ring ibuka ang bibig ng sobrang buka ay ang Gorgonops. Naniniwala ang mga sayantipiko na naibubuka ng Gorgonops ang panga niya ng halos 90 degrees. At ang maganda nga lang talaga sa kanya ay nakakatakbo siya ng mabilis di kagaya ng mga Tasmanian wolf. At dagdag pa, ang Gorgonops ay ang kauna-unahang hayop na may malaespadang tulis ng mga ngipin. Dahil dito nakakapatay siya ng mabilisan. At kapag di naubos ng Gorgonops ang kinain niya ay kakainin naman ito ng isa ding meat eater na tinatawag na Androsaurus. Lalantakan niya ito gamit ang mga flat niyang ngipin na siya din ginagamit niyang pangputol ng mga buto. Madalas kinakain nito ang mga tira-tira ng Gorgonops. Kaya naman para di kanya makain ay syempre huwag kang magpakain sa Gorgonops. Ganun pa man sa mga sinaunang kagubatan din ay meron din ditong mahilig pumatay ng dahan-dahan para mas matagal mong maramdaman ang sakit. Sa kagubatang ito meron ditong teritoryo na special lamang para sa mga napakadelikadong creatures. At milagro na nga lang talaga ang makakapagligtas sa iyo dito. Halimbawa, ito ang bakas ng paa ng tila mula sa T-Rex. Pero sa katunayan mula ito sa mga terror bird. Ang halimaw na ito'y may taas na 1.5 metro na may mahabang malalakas na binti. At sa tulong nito, nakukuha niya o nahahabol niya ng mabilis ang mga prey. Ang bilis niya, maniwala ka man o sa hindi, ay 97 km/h. At kapag naabutan ka niya, itutumba ka niya at sisipain ka niya gamit ang kanyang kuko. Bubutasin nito ang balat mo at katawan mo hanggang sa maramdaman mo ang sakit ng dahan-dahan. At matapos nito, saka na niya puputulin ang katawan mo gamit ang napakatulis niyang tuka at dito kakainin niya na ang mga vital organs mo. At para makatakas ka sa kanya ay dapat tumakbo ka ng pasigzag sapagkat mabilis nga siyang tumakbo pero padiretso lang, hindi paliko-liko. At mas mainam din umakyat ka ng puno dahil ang ibon na ito di naman talaga nakakalipad. Pero mag-ingat ka pa rin dahil merong predator na kayang magbalat kayo o magtago sa mga di kapansin-pansing lugar. Oo, at ito ang Titana boa. Mahirap siyang makita kahit ang laki niya ay katumbas na ng 5 palapag na gusali. Dahil ito sa camouflage niyang kulay. At kahit na walang pangil ang Titana boa, ay meron naman siyang madaliit na napakatutulis na mga ngipin kung saan imposible talagang makatakas sa makagat niya. At bago ka nga rin kainin ng Titana boa ay sasakalin ka muna nito. Yayakapin niya ang katawan ng biktima niya ng parang singsing at pipigain niya ito ng muscles niya hanggang sa hindi ka na makahinga. At kaya naman mawawalan ka na ng malay bago pabaliin ng Titana boa ang katawan mo. Pero teka, di sa'yo mangyayari ito kung aagawin ka ng isa ring halimaw na lumilipad. At ito ang Argentavis. Ang lapad ng pakpak nito ay kasing haba ng mga blade ng helicopter. At pag naagaw kanya sa may Titana boa ay dadalhin kanya sa pugad niya para ipakain sa mga kanyang inakay. Pero ang problema dito, ang mga inakay niya ay kinakain din ng higanting butiki na tinatawag naman na Megalenia. 4 times itong mas malaki kumpara sa sukat ng isang tao. At ambush ang paraan niya para makakain. Mabilis siyang kumilos at hilig niyang pagpira-pirasuhin ng katawan ng mga biktima niya gamit ang mala-razor niyang mga ngipin. At kapag nakagat niya na ang prey niya, ay sa kanya itong iinjikan ng lason sa katawan hanggang sa manghina ito ng dahan-dahan at pagkatapos kakainin niya na ito ng buhay. At kapag nakaligtas ka pa rin dyan ay ewan ko na lang talaga. Siguro manatili ka na lang sa katubigan. Pero teka, meron din palang mga sinaunang halimaw noon sa ilalim ng dagat. Ang una mong makikitang halimaw dito noon ay ang Anomalocaris. Bakit? Meron kasi siyang kakaibang mga mata na binubuo ng libu-libong mga lente. Ang sinaunang hipon na ito ay may laking katumbas na ng 6 na tiger shrimps. Lumalangoy siya ng mabilis gamit ang kakaiba niyang palikpik at malaki niyang buntot. At kung naging biktima ka niya, ay kukunin ka niya gamit ang napakatutulis ng mga paa at ipapasok ka niya sa parisukat niyang bunganga para pagpira-pirasuhin. At kung makatakas ka sa kanya ay malamang di ka na makakatakas dito. Ito ang Jaekelopterus. Ang paningin niya ay napakalinaw at mas malaki siya sa higanting hipon kanina. Ang sukat niya rin ay 2.5 metro na katumbas na ng isang 3-seats inflatable boat sa mga beach. Meron din siyang malalakas at malalaking mga kuko at ginagamit niya ito pang gutay-gutay sa kanyang mga biktima.
At ang chance ng survival mo dito ay kapag nagtago ka sa mga kuweba sa ilalim ng dagat. Pero ingat ka pa rin dahil baka makita ka ng kakaibang pating. Ito ang pating na sa halip na meron siyang panga ay meron siyang malachainsaw bunganga. Ito ang Helicoprion. At dahil sa matulis niyang bunganga, kaya niyang tanggalan ng mga kaliskis ang mga isda at lagariin ng mga shell. At ngayon kung nakaligtas ka pa rin dyan ay ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. At base nga sa paglalakbay mo, alin dyan ang pinakanatakot ka? Komento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin. Sampung pinakadelikadong isda. Ang mundo ng karagatan ay tahanan ng iba't ibang nilalang na kahanga-hanga. Ngunit sa kabila ng kanilang kagandahan, may mga isda na nagtataglay ng matinding panganib. Sa bawat sulok ng karagatan, mula sa mababaw na baybayin hanggang sa pinakailalim nito, ay may mga isda na hindi lamang nagtatanggol sa kanilang teritoryo, kundi nagdudulot rin ng panganib sa mga tao. Ang ilan ay kilala dahil sa kanilang matutulis na pangil, malalakas na jaw, at nakalalasong laman, habang ang iba naman ay nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang katangian tulad ng mga matutulis na tinik o kuryente. Kung kaya't sa video na ito, ating aalamin ang 10 sa mga pinakamapanganib na isda sa buong mundo at alamin kung bakit sila dapat iwasan o pag-ingatan. Kaya tara simulan na natin. Number 1, stonefish or scientifically known as Sinansea. Ang stonefish ay isa sa mga pinakamapanganib at venomous na isda sa buong mundo, nakilala sa kanilang matinding lason at kakayahan sa camouflaging o pagtatago sa kapaligiran. Matatagpuan sila sa mababaw na mga tubig ng Indo-Pacific at Australia, kadalasan sa mga coral reefs kung saan sila nagtatago sa ilalim ng buhangin o bato. Ang mga isdang ito ay may magaspang ang balat at hindi pangkaraniwan ang kanilang anyo na nagbibigay daan sa kanila na magmukhang bahagi ng kanilang kapaligiran at madalas na hindi napapansin ng mga tao. Samantala, mayroon silang 13 dorsal spines o tinik sa kanilang likod na naglalabas ng makapangyarihang lason kapag natapakan. Ang lason mula sa kanilang mga tinik ay nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at sa mas malulubhang kaso ay temporary paralysis o problema sa paghinga. Ang sakit mula sa pagkakalason dito ay halos agad-agad na mararamdaman at maaring magtagal ng ilang oras, kaya't ang immediate medical attention ay napakahalaga. Bagamat bihira ang mga pagkamatay, posibleng mangyari ito sa mga hindi naagapan na kaso, lalo na kapag naapektuhan ang respiratory system ng biktima. Samantala, upang maiwasan ang panganib, mahalagang magsuot ng makapal na sapatos o sandals kapag naglalakad sa mababaw na tubig at maging apanuri kapag nagsuswimming o snorkeling sa mga lugar na tinitirhan ng stonefish. Kung sakaling matamaan naman ng lason, ang isa sa pinakamabisang paraan ng first aid ay ang pagbabad ng apektadong bahagi sa mainit na tubig na nakakatulong upang mabawasan ang sakit at mapigilan ang pagkalat ng lason. Ngunit agad din dapat dalhin ang biktima sa ospital upang makuha ang tamang lunas at antivenom kung kinakailangan. Ang pag-iingat at pagiging alerto ay susi sa pag-iwas sa panganib sa mga stonefish na bagaman tahimik at bihirang umatake ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala kung hindi mag-iingat. Number 2, pufferfish or scientifically known as Tetraodontida. Ang pufferfish o fugu ay isang kilalang delicacy sa Japan, ngunit isa rin sa mga pinakamapanganib na isda sa mundo dahil sa taglay nitong lason na tinatawag na tetrodotoxin. Ang lason na ito ay matatagpuan sa mga laman loob, balat at mga itlog ng isda at itinuturing na 1,200 times na mas nakakamatay kaysa sa cyanide. Ang isang pufferfish ay may sapat na lason upang patayin ng 30 na tao at wala pang natutuklasang antidote para dito. Kapag nakain ng tetrodotoxin, nagiging sanhi ito ng pamamanhid ng mga bahagi ng katawan, panghihina ng kalamnan at paralysis na kalaunan ay nauuwi sa respiratory failure o hirap sa paghinga at kung hindi maagapan ay kamatayan.
Bagaman delikado, ang pufferfish ay hinahain pa rin sa mga high-end na restaurant sa Japan, ngunit tanging mga chef na may specialized training and certification ang pinapayagang maghanda nito. Samantala, ang proseso ng paghahanda ng pufferfish ay kinakailangang sobrang maingat dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaring magresulta sa malubhang pagkamatay. Gayunpaman, mayroong higit sa 120 types ang pufferfish, ngunit hindi lahat ng uri nito ay naglalaman ng lason. Ang pinakamapanganib na uri nito ay ang Takifugu rubripes o tiger puffer na isa sa mga karaniwang ginagamit sa mga restaurant. Sa kabila ng panganib nito, maraming tao ang naghahanap sa kakaibang lasa ng isdang ito na tila nagbibigay ng kakaibang kilig dahil sa alam nilang maaari itong maging delikado sa kanilang kalusugan. Sa mga bansa tulad ng Japan, ang pagkain ng pufferfish ay hindi lamang itinuturing na basta pagkain, kundi bahagi ng kanilang kultura at prestige. Dahil kasabay ng pagtikim ng isdang ito ay ang pakiramdam na parang nagsusugal ng buhay. Dahil alam ng mga kumakain ng panganib na dala nito, ngunit nagtitiwala sila sa kasanayan ng chef. Sa kabila ng matinding regulasyon sa paghahanda ng pufferfish, meron pa ring naiulat na mga kaso ng pagkalason, lalo na sa mga lugar kung saan hindi masyadong mahigpit ang batas o sapat ang kasanayan ng mga chef. Samantala, sa ilang bahagi ng mundo, ang illegal na trading ng pufferfish ay nagiging sanhi ng aksidenteng pagkamatay at patuloy itong isang issue sa mga bansang hindi maayos ang regulasyon ng ganitong delicacy. Number 3. Tiger shark or scientifically known as Galocerdo cuvier. Ang tiger shark ay isang malaki at agresibong uri ng shark na matatagpuan sa mga tropical at subtropical na karagatan sa buong mundo. Sila ay kilala sa kanilang mga natatanging guhit sa kanilang katawan na unti-unting nawawala habang sila'y tumatanda. Ang mga adult tiger shark ay maaaring umabot ng 3.25 hanggang 5.5 meters ang haba at tumitimbang ng higit sa 600 kilos. Kaya't sila ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalaking species ng shark. Bukod dito, ang kanilang malalakas na jaw at matutulis na ngipin ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang kumain ng halos kahit anong bagay sa karagatan. Kilala sila bilang garbage eaters dahil sa kanilang ugali ng pagkain ng iba't ibang bagay, mula sa isda hanggang sa mga bagay na hindi pangkaraniwang pagkain tulad ng basura, metal at gulong. Isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na mapanganib ang tiger shark ay dahil kilala sila bilang opportunistic feeders na nangangahulugang handa silang kumain ng anumang bagay o isda na madaanan. Dahil dito, minsan ay nagkakamali sila ng pag-atake sa mga tao, lalo na kung ang isang tao ay nasa surfboard o lumalangoy sa mga lugar kung saan sila madalas maghanap ng pagkain. Ang tiger shark ay ikalawa sa listahan ng mga shark na may pinakamaraming naitalang insidente ng pag-atake sa tao, kasunod ng great white shark na ayon sa International Shark Attack File. Madalas silang makita sa mga mababaw na lugar malapit sa baybayin at mas aktibo sila sa gabi. Samantala, upang maiwasan ang pag-atake ng mga tiger shark, mahalagang sundin ng mga lokal na babala, umiwas sa mga lugar na kilalang pinamumugaran ng mga shark at huwag maglangoy sa dapit hapon o gabi. Bagamat mapanganib, mahalaga ang tiger shark sa kalusugan ng marine ecosystem, lalo na sa pagpapanatili ng balanse sa mga coral reef at sa buong dagat. Number 4. Electric eel or scientifically known as Electrophorus electricus. Ang electric eel ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at mapanganib na nilalang sa freshwater ecosystems. Samantala, hindi ito tunay na eel kundi isang uri ng knife fish kabilang sa pamilyang Gymnotidae at kilala sa kakayahang makabuo ng malakas na voltage ng kuryente na ginagamit nito para manghuli ng biktima at protektahan ng sarili. Matatagpuan ito sa mga ilog at swamp ng Amazon at Orinoco Basin sa South America. Ang electric eel ay lumalaki ng hanggang 2.5 meters ang haba at kayang maglabas ng kuryenteng umaabot sa 600 volts na sapat upang patayin ang maliliit na hayop o magdulot ng matinding pinsala sa mas malalaking hayop kabilang na ang mga tao. Ang mga electric eel ay may 3 pares ng abdominal organs na naglalabas ng kuryente. Ito ay ang main, hunters at sachs organs. Samantala, ang kanilang mataas na voltage ay ginagamit para sa panghuhuli ng pagkain, habang ang mas mababang voltage naman ay tumutulong sa kanila na mag-navigate at maghanap ng biktima gamit ang electrolocation. Ang pagkakuryente mula sa isang electric eel ay maaaring magdulot ng temporary paralysis, matinding sakit at sa matinding mga kaso ay pagkahilo o pagkawala ng kontrol ng katawan na maaaring magresulta sa pagkalunod
malunod kung ang biktima ay nasa tubig. Gayunpaman, ang series ng sunod-sunod na shock ay maaring makamatay kung hindi agad maagapan. Bagamat hindi karaniwang nang aatake ang electric eel sa tao, may mga naitalang insidente ng pagkakuryente rito, lalo na sa mga hindi sinasadyang pagkakalapit sa kanilang teritoryo. Ang mga shocks mula sa electric eel ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto gaya ng pinsala sa muscles at nerve tissues. Samantala, upang maiwasan ng ganitong peligro, mahalagang umiwas sa mga freshwater habitats kung saan karaniwang naninirahan ng mga electric eel at maging maingat kapag nasa tubig sa mga lugar tulad ng Amazon. Gayunpaman, kung makuryente, ay mahalagang umalis agad ng tubig at humingi ng immediate medical assistance upang maiwasan ng mas malubhang pinsala. Sa makatuwid, ang electric eel ay isa sa mga pinakakahangahangang nilalang sa kalikasan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay nagpapatunay na sila ay delikado at hindi dapat ipagsawalang bahala. Number 5. Lionfish, or scientifically known as Tero. Ang lionfish ay kilala sa kanilang makulay at mapangakit na anyo at isa sa mga pinakamapanganib na isda dahil sa kanilang venomous spines at pagiging invasive species. Karaniwan silang matatagpuan sa Indo-Pacific. Ang lionfish ay kumalat na rin sa mga lugar tulad ng Atlantic Ocean at Caribbean Sea, kung saan naging banta sila sa mga marine ecosystems. Ang kanilang mga dorsal, pelvic at anal spines ay naglalaman ng venom na nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at sa ilang kaso, mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga kapag natusok nila ang tao. Bagamat hindi agresibo, ang lionfish ay nagiging mapanganib kapag naistorbo o nalapitan at ginagamit ang kanilang mga spines bilang depensa. Bukod sa kanilang panganib sa tao, ang lionfish ay kinikilala rin bilang isang banta sa kalikasan dahil sa kanilang pagiging invasive. Samantala, wala silang natural na predator sa mga bagong tirahan nila, kaya mabilis ang pagdami ng kanilang populasyon. Gayunpaman, kumakain sila ng maliliit na isda at crustacean na nagiging sanhi ng pagkabawas ng lokal na species, lalo na sa coral reefs. Ang pagkawala ng mga juvenile fish at iba pang marine species na kinakain nila ay nagdudulot ng ecological imbalance na nagpapahina sa buong marine ecosystem. Bilang tugon, isinasagawa ang iba't ibang hakbang upang makontrol ang kanilang populasyon, kabilang ang manual removal kung saan kinukuha ang mga lionfish mula sa coral reefs at sila ay itinuturing bilang isang pagkain dahil ligtas kainin ng kanilang laman. Samantala, ang pag-capture sa mga lionfish ay nangangailangan ng edukasyon at kooperasyon mula sa iba't ibang sektor, kasama ang mga marine biologists, mangingisda at mga komunidad na malapit sa mga apektadong lugar. Sa ganitong paraan, maaring maprotektahan ang marine biodiversity at maiwasan ang mas malubhang epekto sa kalikasan at ekonomiya. Number 6. Barracuda, or scientifically known as Sirena. Ang barracuda ay isang uri ng isda na kilala sa matatalim na ngipin, mabilis na paglangoy at agresibong pag-uugali, dahilan upang maituring itong mapanganib sa mga tao. Ang Great Barracuda, na maaring umabot ng 1.5 meters hanggang 2 meters ang haba at tumimbang ng higit sa 50 kilos, ay ang pinakamalaking uri nito. Kilala ang barracuda sa kanilang kakayahang umatake ng mabilis sa kanilang biktima, umaabot sa bilis na 43 kilometers per hours, kaya nagagawa nilang manghabol at manghuli ng mas maliliit na isda tulad ng herring at anchovies. Samantala, may matatalim silang ngipin na nagagamit nila sa pagkain ng laman ng kanilang prey at maaari ring itong magdulot ng malubhang pinsala sa mga tao. Bagamat bihira ang mga insidente ng pag-atake sa tao, madalas na nagkakamali ang barracuda na isipin ang kumikislap na bagay tulad ng alahas bilang isda, dahilan ng biglaan nilang pag-atake. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa tropical at subtropical na rehiyon gaya ng Atlantic Ocean, Caribbean Sea at Mediterranean Sea, pati na rin sa Indo-Pacific. Mahilig silang manatili sa mga coral reefs, mababaw na baybayin at mangrove areas, ngunit minsan din silang makikita sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa kabila ng kanilang panganib, mahalaga ang mga ito na manatili sa marine ecosystem dahil tumutulong sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga isda sa mga reef at sa pagpapanatili ng balanse sa ekolohiya sa ilalim ng dagat.
Gayunpaman, isa pang panganib na kaugnay sa barakuda ay ang posibilidad na magdulot sila ng ciguatera poisoning, isang uri ng sakit na makukuha nila mula sa pagkain ng mga isdang contaminated ng ciguatoxins. Ang mga toxins na ito ay nagmumula sa mga reef fish na kinakain ng barakuda, at kapag kinain ng tao, maaari itong magdulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan at pamamanhid ng mga kamay at paa. Hindi rin ito agad nawawala, at ang ilan ay nagkakaroon ng sintomas na tumatagal ng ilang linggo o buwan. Upang maiwasan ang panganib ng barakuda, mahalagang umiwas sa pagsusuot ng kumikislap na kagamitan at sundin ang mga lokal na babala ukol sa presensya ng mga isdang ito sa mga diving o snorkeling areas. Bukod dito, dapat iwasan ang pagkain ng malalaking barakuda dahil sa mas mataas na tsansa ng ciguatera poisoning. Bagamat delikado ang barakuda, dapat silang tratuhin ng may respeto at pag-unawa bilang mahalagang bahagi ng marine ecosystem. Mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng balanse sa ilalim ng dagat. Kaya't kinakailangan lamang na mag-ingat ang mga tao habang tinitiyak ang kaligtasan sa dagat at paggalang sa mga nilalang na ito. Number 7. Viperfish, or scientifically known as Chauludus. Ang viperfish ay isang isda sa malalim na dagat na kilala sa kanyang nakakatakot na hitsura at malalaki at matutulis na ngipin. Nabubuhay ito sa mga rehiyong mesopelagic at bathypelagic oceans sa lalim na umaabot mula 200 hanggang 4,800 meters. Ang viperfish ay kadalasang may sukat na umaabot sa 30 hanggang 60 centimeters at karaniwang may madilim na kulay tulad ng itim o dark silver na tumutulong sa kanila na mag-camouflage sa madilim na kapaligiran. Samantala, kilala sila sa kanilang mga mahahabang pangil na masyadong malalaki para magkasya sa kanilang bibig, kaya't nananatiling labas ang kanilang mga ngipin kahit nakasara ang bibig. Bukod pa rito, isa sa mga natatanging katangian ng viperfish ay ang kanilang kakayahang gumamit ng bioluminescence o sariling ilaw mula sa mga photophores sa kanilang katawan, partikular na sa dorsal fin. Ginagamit nila ang mga ilaw na ito upang makaakit ng mga biktima sa dilim ng malalim na dagat. At kapag may lumapit na biktima, mabilis silang aatake gamit ang kanilang matutulis na ngipin na tumutusok at humuhuli ng mas maliliit na isda, crustaceans at iba pang hayop sa dagat. Ang kanilang pamamaraan ng panghuhuli ay mabilis at agresibo gamit ang kanilang malakas na ngipin upang tuluyang sakmalin ng biktima. Bagamat ang kanilang hitsura at pamamaraan ng panghuhuli ay tila nakakatakot, ang viperfish ay hindi direktang banta sa mga tao dahil naninirahan sila sa malalim na bahagi ng karagatan at bihira silang makipag-ugnayan sa mga tao at malayo sa mga mababaw na lugar. Gayun din, ang kanilang pagkain ay binubuo lamang ng maliliit na hayop sa dagat kaya't wala silang kakayahang umatake ng mas malalaking nilalang tulad ng tao. Sa kabila ng kanilang matutulis na pangil at agresibong pag-uugali, ang viperfish ay may mahalagang papel sa food chain. Sa kailaliman ng dagat, sila ay kumakain ng mga mas maliliit na isda at iba pang hayop, habang sila rin ay maaaring kainin ng mas malalaking predator tulad ng mga shark at malalaking isda. Kaya't nakakatulong sila sa pagpapanatili ng balanse sa ekosistema ng karagatan. Sa kabuuan, ang viperfish ay isang epektibong predator sa kanilang tirahan at ang kanilang mga natatanging pisikal na katangian ay nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa malupit at madilim na kapaligiran ng malalim na dagat na nagpapakita ng kanilang kahangahangang adaptation sa kanilang habitat. Number 8. Candiru, or scientifically known as Vandellia cirrhosa. Ang candiru, na kilala rin bilang toothpick fish o vampire fish, ay isang maliit ngunit kilalang mapanganib na isda mula sa mga ilog ng Amazon sa South America. Karaniwang may haba lamang na 2.5 hanggang 15 centimeters. Ang candiru ay may halos transparent na katawan na nagbibigay dito ng kakayahan na maging halos hindi na makita sa tubig. Bagamat maliit ang sukat nito, ang candiru ay itinuturing na mapanganib dahil sa kanilang parasite nature at bihirang insidente ng pag-atake sa tao. Samantala, kilala sila sa pagpasok sa hasang ng mas malalaking isda kung saan sila kumakapit gamit ang kanilang matutulis na tinik upang sumipsip ng dugo ng kanilang biktima. Ang ganitong uri ng parasitism ay nagbigay sa kanila ng palayaw na vampire fish.
Ang kandiro ay nabubuhay sa maulap at malalim na bahagi ng Amazon River Basin at umaasa sa kanilang pambihirang pangamoy upang mahanap ang daloy ng tubig mula sa mga hasang ng kanilang mga host. Bagamat ang kanilang pangunahing target ay mga isda, may mga ulat na minsan naaakit sila sa daluyan ng ihi ng isang tao at maaari silang pumasok sa uritra ng tao habang ang isang individual ay naliligo o umiihi sa tubig. Kapag nangyari ito, ang kandiro ay tumutusok gamit ang kanilang tinik na nagiging sanhi ng malubhang sakit at pinsala at nangangailangan ng operasyon para sila ay maalis. Bagamat napakabihira ng ganitong mga insidente, naging sikat ang kandiro dahil dito bilang isang mapanganib na isda. Bagamat pinagtatalunan ng ilang scientists kung gaano kadalas ito nangyayari. Bukod sa kanilang parasite nature, ang kandiro ay kilala rin sa posibilidad ng pagdudulot ng impeksyon o malalang komplikasyon sa host nito. Sa kabila ng kanilang masamang reputasyon, mahalaga ang kandiro sa ecosystem ng Amazon kung saan tumutulong sila sa pagpapanatili ng balanse ng populasyon ng isda at sa pagsira ng patay na material sa ilog. Upang maiwasan ang panganib mula sa kandiro, mahalagang umiwas sa pag-ihi sa ilog at sundin ng mga lokal na babala. Bagamat sila ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na isda sa Amazon, ang kandiro ay isa ring mahalagang bahagi ng ecosystem ng rehiyong ito na tumutulong sa pagpapanatili ng kalikasan. Number 9. Stargazer or scientifically known as Uranoscopidae. Ang stargazer ay isang isda na kilala hindi lamang sa kakaibang itsura kundi pati na rin sa pagiging mapanganib. Ang kanilang mga mata at bibig ay nakaposisyon sa itaas ng kanilang ulo, kaya tila palagi silang nakatingala, kaya dito nagmula ang kanilang pangalan. Ang stargazer ay matatagpuan sa mga mababaw na bahagi ng tropikal at subtropikal na karagatan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang mga sandy o mabuhanging lugar sa baybayin. Samantala, ang kanilang pangunahing pamamaraan ng panghuhuli ng biktima ay sa pamamagitan ng paghihintay habang nakapailalim sa buhangin o putik, kung saan ang kanilang kulay ay nagsisilbing mahusay na camouflage upang hindi sila mapansin ng iba pang mga hayop. Sila ay isang ambush predator na mabilis na umaatake sa mga dumadaang maliliit na isda o crustaceans gamit ang kanilang malakas na bibig. Bagamat ang kanilang hitsura ay kakaiba na, ang stargazer ay itinuturing din na mapanganib dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una ay ang kanilang kakayahang makabuo ng kuryente at ang kanilang makamandag na mga spines. Ang ilang uri ng stargazer, partikular na sa genus na Astroscopus, ay may mga electric organs sa ulo na may kakayahang maglabas ng electric shock. Ginagamit nila ito bilang depensa laban sa mga predator at sa ilang pagkakataon upang gulatin ang kanilang biktima. Bukod dito, ang kanilang dorsal spines ay makamandag at kapag natapakan o nahawakan ng hindi sinasadya, naglalabas ito ng lason na nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at posibleng impeksyon. Bagaman hindi karaniwang umaatake ang mga stargazer sa tao, ngunit maaari silang maging delikado kung hindi sinasadyang matapakan habang sila'y nakapailalim sa buhangin, lalo na sa mababaw na tubig o mga baybayin kung saan sila madalas naninirahan. Upang maiwasan ang panganib mula sa stargazer, mahalaga ang pag-iingat tulad ng pagsusuot ng protective footwear kapag naglalakad sa mabuhangin na bahagi ng dagat o sa mababaw na tubig. Kung sakaling matamaan ng kanilang tinik o makuryente, dapat agad na linisin ang sugat at humingi ng medikal na tulong. Bukod sa potensyal nilang panganib, ang stargazer ay may mahalagang papel sa ecosystem ng dagat bilang isang predator na tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng maliliit na isda. Sa kabila ng kanilang mapanganib na katangian, sila ay mga natatanging nilalang na nagpapakita ng kahangahangang adaptation sa kanilang tirahan sa ilalim ng tubig. Number 10. Snakehead fish or scientifically known as Channa. Ang snakehead fish ay isang uri ng freshwater fish na kilala sa kanilang pagiging agresibo at mapanganib, lalo na bilang isang invasive species na nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga aquatic ecosystems. Sila ay may mahabang katawan at patag na ulo na kahawig ng isang ahas at maaaring lumaki ng hanggang 1.2 meters depende sa species. Kilala rin sila sa kanilang kakayahang mabuhay sa labas ng tubig ng ilang araw dahil sa kanilang kakayahang huminga ng hangin gamit ang kanilang isang espesyal na organ. Dahil dito kaya nilang lumipat mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na mag-invade ng mga bagong lugar.
Bagamat hindi venomous, ang snakehead fish ay may matatalim na ngipin at maaring maging lubos na agresibo kapag sila ay naistorbo o nalapitan, lalo na kung may mga batang isda silang pinoprotektahan. Kilala sila sa kanilang kakayahang kumain ng halos anumang aquatic species, kabilang ang maliliit na isda, amphibians at crustaceans. Dahil dito sila ay nagdudulot ng malaking banta sa mga lokal na freshwater species na nagre-resulta sa pagkasira ng ecosystem at pagkawala ng biodiversity sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Samantala, bilang isang top predator, wala silang masyadong kalaban sa mga bagong tirahan na nagiging sanhi ng ecological imbalance at pagkaubos ng mga lokal na isda. Sa maraming bansa tulad ng United States at ipinagbabawal ang pag-import at pagbebenta ng snakehead fish upang maiwasan ang kanilang paglaganap at maprotektahan ang mga lokal na wildlife. Bukod dito, may isinasagawa rin ang mga programa ng gobyerno at mga environmental groups upang manual na alisin ang populasyon ng snakehead sa pamamagitan ng paggamit ng nets, traps at spearfishing. Sa kabila ng kanilang direktang panganib sa mga aquatic ecosystems, bihira silang makapinsala sa tao, ngunit ang kanilang agresibong pag-uugali ay maaaring magdulot ng seryosong panganib. Gayunpaman, ang kontrol sa kanilang populasyon ay mahalaga upang mapanatili ang balance sa freshwater ecosystems at protektahan ang kalikasan at kabuhayan ng mga mangingisda. Ang mundo ng karagatan ay tunay na maraming kamangha-manghang mga nilalang. Ngunit tulad ng natutunan natin, may mga isda na dapat tayong pag-ingatan dahil sa kanilang pagiging mapanganib. 10 mga bihira at kakaibang uri ng isda. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang ating karagatan ay sadyang napakalalim at napakalawak, kung kaya't marami pang iba't ibang uri ng mga creatures tulad ng mga isda ang hindi pa gaanong napag-aaralan at natutuklasan. At ang mga isda na ito ay may iba't ibang hitsura at mga pag-uugali na hindi karaniwan sa mga ordinaryong isda na madalas nating nakikita. Mahirap silang pag-aralan dahil naninirahan sila sa madilim at malalim na bahagi ng dagat. Ngunit ano-ano kaya ang mga katangian at pag-uugali ng mga isdang ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga unusual fishes. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Goblin Shark. Ang Goblin Shark o Mitsukurina ostoni ay isang uri ng pating na kilala sa kakaibang itsura at bihira lamang din itong makita. Tinatawag itong living fossil dahil hindi nagbago ang hitsura nito sa loob ng milyon-milyong taon. Mayroon itong kulay pink o maputlang balat at kakaibang panga na umaabot palabas ng bibig para hulihin ang biktima. Makikita ang Goblin Shark sa mga karagatan na may lalim na 100 hanggang 1,200 meters at kadalasan ay malapit sa mga gilid ng kontinente at malalalim na kanal sa ilalim ng dagat. Ang pinakatampok na katangian nito ay ang kanyang panga na umaabot palabas para hulihin ang biktima. Ang panga na ito ay may mahabang snout at matulis na mga ngipin na kailangan para sa paghuli ng isda at mollusk. Ang katawan ng Goblin Shark ay malambot at may malambot na palikpik, kaya mabagal itong lumangoy. Bahagyang transparent ang katawan nito, kaya makikita ang ilang internal organs nito. Lumalaki ito mula 3 hanggang 4 meters ang haba, pero karaniwang nasa 2 hanggang 3 meters lang ang mga nahuhuling specimen. Bukod dito, ang pagkain ng Goblin Shark ay binubuo ng mga isda, squid at hipon. Ang kakaibang paraan ng panghuli nito ay tinatawag na slingshot feeding. Kapag nakakita ito ng biktima, ay mabilis na umaabot palabas ang pangah nito at agad na kinukuha ang pagkain. Ito ay isang pambihirang katangian ng pating. Subalit, kaunti pa lamang ang nalalaman tungkol sa pagpaparami ng Goblin Shark, pero pinaniniwala ang life-bearing ito. Ibig sabihin ay nabubuo ang mga itlog sa loob ng katawan ng ina at ipinapanganak ang mga anak ng buhay. Limitado ang kaalaman tungkol sa kanilang reproduction dahil bihira lang din silang makita ng buhay. Makikita ang Goblin Shark sa malalim na bahagi ng karagatan mula sa coastline ng Japan, New Zealand, Australia, South Africa at sa Atlantic at Indian Ocean. Dahil sa malalim na tirahan nito ay bihira itong makita ng tao. Dahil dito ay limitado rin ang pag-aaral sa kanilang populasyon at pag-uugali. Bagaman hindi itinuturing na endangered ang Goblin Shark,
Ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanilang populasyon ay nakakabahala. Ang kanilang bihirang paglitaw ay nangangahulugan na anumang pagbabago sa kanilang kapaligiran tulad ng deep sea fishing o polusyon ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang populasyon. Karagdagan pa, unang natuklasan ng Mitsukurina ostoni noong 1898 sa Japan at pinangalanan ito mula sa Japanese zoologist na si Kakichi Mitsukuri. Ang pangalang goblin shark ay nagmula sa kakaibang itsura nito, nakahawig ng mga nilalang sa Japanese folklore na tinatawag na tengu na may mahabang ilong at kakaibang anyo. Number 2, barrel-eye fish. Ang barrel-eye fish o Macropina microstoma ay isang kakaibang isda na matatagpuan sa malalim na bahagi ng Pacific Ocean sa pagitan ng 600 hanggang 800 meters ang lalim. Mayroon itong mga natatanging katangian na bihira lamang makita sa ibang isda. Ngunit ang pinakakapansin-pansing katangian ng barrel-eye fish ay ang kanyang parang kristal na ulo. Ang itaas na bahagi ng ulo nito ay malinaw, kung kaya't kita ang loob nito kasama ang mga special tubular eyes nito. Ang mga mata ng isda ay nakatuon pataas, kaya mayroon itong kakayahan na makita ang mga anino ng mga posibleng pagkain sa kaunting liwanag mula sa ibabaw ng dagat. Pwede rin nitong i-adjust ang mga mata para tumingin ng diretsyo kung kinakailangan. Samantala, ang katawan ng barrel-eye fish ay maliit at umaabot lamang ng hanggang 15 centimeters ang haba. Mayroon itong maliit na bibig at mga palikpik na akma sa pamumuhay sa malalim na dagat. Ang kulay ng katawan nito ay madilim na tumutulong upang magtago ito sa madilim na kapaligiran sa ilalim ng karagatan. Ang paraan naman ng pagkain ng barrel-eye fish ay kakaiba. Ginagamit nito ang kanyang malinaw na ulo para makita ang mga liwanag mula sa mga bioluminescent organisms tulad ng mga jellyfish. Naniniwala ang mga eksperto na ang barrel-eye fish ay kumukuha ng pagkain mula sa mga tentacles ng mga jellyfish nang hindi natatamaan ng kanilang mga pangil. Nagagawa ito ng isda dahil sa proteksyon na ibinibigay ng kanyang malinaw na ulo. Subalit mahirap ding pag-aralan ng barrel-eye fish dahil sa lalim ng kanyang tirahan. Matagal bago nakita at naitala ang tunay na anyo ng barrel-eye fish dahil bihira itong mahuli at mahirap ding i-monitor sa natural na kapaligiran nito. Pero sa tulong ng mga modern technology tulad ng remote-operated vehicles, ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga researchers na pag-aralan ang kakaibang isda na ito. Marami pang aspeto ng buhay ng barrel-eye fish ang hindi pa lubos na nauunawaan. Halimbawa, hindi pa ganap na alam kung paano nito nararamdaman ang paligid at paano ito nakatutulong sa kanyang pamumuhay sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi rin tiyak kung paano ito nagpaparami at ang buong life cycle nito ay nananatiling isang misteryo. Number 3, stargazer fish. Ang stargazer fish ay isang uri ng isda na may kakaibang hitsura. Ang kanilang mga mata at bibig ay nasa itaas ng kanilang ulo, kaya parang tumitingala sila sa langit. Dahil dito ay tinawag silang stargazer. Ang mga isdang ito ay matatagpuan sa mababaw at malalim na bahagi ng dagat, at karaniwan ay sa mga lugar na may buhangin o putik. Nagtatago sila sa ilalim ng buhangin kung saan tanging ang kanilang mga mata at bibig lamang ang nakalitaw. Kapag may dumaan na maliit na isda o alimango, ay mabilis silang umaatake at kinakain agad ito. May kakayahan din ang stargazer fish na mag-produce ng kuryente dahil mayroon silang special organ malapit sa kanilang mata at bibig na naglalabas ng kuryente. Ginagamit nila ito para manghuli ng biktima o ipagtanggol ang kanilang sarili. Bagamat hindi kasing lakas ng kuryente ng electric eel, ay sapat na ito para makuryente ang maliliit na hayop. Bukod sa kuryente, ay may lason din ang stargazer fish sa kanilang mga tinik sa itaas ng kanilang mga palikpik. Ang lason na ito ay nagdudulot ng matinding sakit sa mga tao at hayop na didikit dito. Kaya kinakailangang mag-ingat ang mga divers at mangingisda kapag nakatagpo sila ng stargazer fish. Ang buhay ng stargazer fish ay medyo lihim at hindi pa masyadong napag-aaralan. Ang alam lamang tungkol sa kanila ay ang kanilang pangingitlog sa seafloor. Ang kanilang mga anak ay lumalangoy muna sa dagat bago bumalik sa buhangin bilang mga adult fish. Hindi rin karaniwang hinuhuli ng mga mangingisda ang stargazer fish dahil hindi sila masarap kainin at mahirap silang makita. Minsan lamang silang nahuhuli ng aksidente sa mga lambat. Number 4, viper fish.
Ang viperfish o Choliodus isloani ay isang kakaibang isda na matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan. Makikita ito sa iba't ibang lugar sa buong mundo, mula sa mababaw na tubig sa tropikal at subtropikal na mga dagat hanggang sa napakalalim na bahagi ng karagatan, na umaabot mula 200 hanggang 5,000 meters ang lalim. Ang viperfish ay kilala sa kanyang kakaibang hitsura. Mayroon itong mahabang katawan na umaabot mula 30 hanggang 60 centimeters. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa isdang ito ay ang malaking bibig na puno ng matulis at mahahabang ngipin. Ang mga ngipin nito ay mas mahaba pa kaysa sa kanyang bibig, kung kaya't mukhang nakakatakot ito. Ang ulo ng viperfish ay malaki rin at kayang bumukas ng malawak para makahuli ng biktima. Bukod dito, isang natatanging katangian ng viperfish ay ang kanyang kakayahang maglabas ng liwanag o bioluminescence. Mayroon itong mga organs na naglalabas ng liwanag na tinatawag na photophore sa iba't ibang bahagi ng katawan. Karamihan sa mga ito ay nasa gilid ng katawan at sa likod ng ulo. Ang liwanag na ito ay ginagamit upang maka-attract ng biktima sa madilim na bahagi ng dagat. Kapag lumapit ang biktima, ay mabilis na umaatake ang viperfish gamit ang kanyang matulis na mga ngipin. Ang pagkain naman ng viperfish ay binubuo ng maliliit na isda at crustacean. Isa itong ambush predator, ibig sabihin ay naghihintay ito ng matagal hanggang sa lumapit ang biktima bago umaatake ng biglaan. Sa ganitong paraan ay nagagamit ng viperfish ang kanyang energy ng epektibo na mahalaga sa kapaligiran na mahirap pagkunan ng pagkain. At dahil sa kanyang matulis na mga ngipin at malakas na panga, ay kaya nitong makahuli ng iba't ibang uri ng biktima. Subalit, ang reproduction ng viperfish ay hindi pa gaanong nauunawaan, pero pinaniniwalaan na sila ay naglalabas ng maraming itlog na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga anak nito ay nananatili sa mas mababaw na bahagi ng karagatan hanggang sa sila ay magkaroon ng sapat na laki upang lumipat sa mas malalim na bahagi kung saan sila mabubuhay bilang matatanda. Number 5, anglerfish. Ang anglerfish ay isang kakaibang isda na makikita sa malalalim na bahagi ng dagat. Kilala ito sa ilaw na nasa harap ng ulo nito na ginagamit para manghuli ng pagkain. Ang ilaw na ito ay mula sa mga special bacteria na nagbibigay ng liwanag. Ang ilaw ay nagsisilbing pain para ma-attract ang iba pang isda at mga nilalang sa dagat. Ang katawan ng anglerfish ay karaniwang kulay brown o black. Mayroon itong maliliit na mata at malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Ang balat nito ay parang velcro na nakakakapit sa kahit anong bagay. Ang mga babaeng anglerfish ay mas malaki kaysa sa mga lalaki na mas maliit at walang ilaw. Sa ilang uri ng anglerfish, ang mga lalaki ay kumakapit sa katawan ng babae at nagiging parasitic at umaasa sa babae para sa pagkain at sustento. Ngunit ang paraan naman ng panghuhuli ng anglerfish ay talagang kakaiba. Gamit ang kanilang ilaw ay ina-attract nila ang maliliit na isda at iba pang nilalang sa dagat papunta sa kanilang bibig. Kapag ang biktima ay medyo malapit na, ay bigla nilang ibubuka ang kanilang malaking bibig at kakainin ito. At dahil sa bilis at husay nila, ay itinuturing sila bilang matagumpay na predator sa malalim na dagat. Samantala, ang anglerfish ay matatagpuan naman sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa malalim na bahagi ng Atlantic at Antarctic Ocean hanggang sa iba pang bahagi ng karagatan. Karaniwan silang naninirahan sa kailaliman ng dagat na umaabot sa libu-libong metro sa ilalim ng tubig kung saan wala ng liwanag ng araw. Ang malamig na temperature at high pressure sa mga lugar na ito ay nagdulot sa kanila ng iba't ibang physical adaptation para mabuhay. Ang kanila namang pag-aanak ay kakaiba rin. Ang mga babae ay nagpapakawala ng kanilang mga itlog sa tubig at ang mga lalaki ay naglalabas ng semen upang patabain ang mga ito. Sa ilang uri, ang mga lalaki ay nagiging parasitic at nakakapit sa mga babae at nagbibigay ng semen tuwing kailangan upang patabain ang mga itlog. Ang mga itlog ay lumulutang hanggang sa ibabaw ng tubig kung saan sila ay napipisa at nagiging larvae. Ang mga batang anglerfish ay naglalakbay pababa sa kailaliman ng dagat habang sila ay lumalaki. Number 6, red-lipped batfish. Ang red-lipped batfish o Oncocephalus darwini ay isang kakaibang isda na makikita sa Galapagos Islands at malapit sa Peru.
Kilala ito dahil sa bright red nitong labi na parang may lipstick. Ginagamit nila ito para maka-attract ng kapareha at ipakita ang kanilang kalusugan. Ang katawan ng red-lipped batfish ay kakaiba. Malapad at patag ang kanilang katawan na parang may pakpak ng paniki, kaya tinawag silang batfish. Mayroon silang dorsal fin na parang antena na tinatawag na elysium. Ginagamit nila ito para maka-attract ng biktima. Ang elysium ay may maliit na piraso ng laman na kumikilos o naglalabas ng liwanag para magmukhang pagkain. At kapag lumapit ang biktima ay mabilis nila itong kinakain. Hindi rin mahusay lumangoy ang red-lipped batfish. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang mga palikpik sa gilid para maglakad sa seabed na para ding naglalakad gamit ang kanilang mga paa. Mabagal lamang ang kanilang galaw, pero bagay ito sa kanilang pamumuhay sa mga coral reef at sandy seabeds kung saan sila nagtatago para maghanap ng pagkain. Karaniwan nilang kinakain ang maliliit na isda, crustaceans, at iba pang maliliit na hayop sa dagat. Samantala, kaunti lang ang impormasyon tungkol sa red-lipped batfish dahil hindi sila gaanong pinag-aaralan. Dahil limitado lamang ang kanilang tirahan sa Galapagos at Peru, ay mahalaga na mapanatili ang kalinisan ng kanilang kapaligiran para maprotektahan sila. Ang kanilang kakaibang anyo at pag-uugali ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa adaptation at evolution ng mga isda. Karagdagan pa, ang red-lipped batfish ay kabilang sa Ogcocephalidae family, na kilala rin bilang mga batfish o sea bats. Marami pang ibang species sa pamilyang ito na may katulad na katangian tulad ng kakayahang maglakad sa seabed at paggamit ng elysium para maka-attract ng biktima. Karaniwan ay matatagpuan ang mga batfish sa mga tropical at subtropical na karagatan sa buong mundo. Pero ang red-lipped batfish ay kilala dahil sa kanyang natatanging kulay at anyo. Sa kabilang dako, nalaman ng mga researchers ang tungkol sa kanilang pag-aanak. Karaniwang nagaganap ito tuwing spring at sunny season. Ang mga babae ay naglalabas ng maraming maliliit na itlog na pinapataba ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sperm sa tubig. Ang mga itlog ay lumulutang sa ibabaw ng tubig hanggang sa ito ay mapisa. Pagkatapos, ang mga batang batfish ay bumababa sa seabed para magsimula ng kanilang pamumuhay. Number 7, oarfish. Ang oarfish ay isang kakaibang uri ng isda na kilala sa kanilang mahabang katawan at natatanging hitsura. Sila ay kabilang sa Regalicidae family at karaniwang nakikita sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang kanilang scientific name ay Regalicus glesne. Sila ang pinakamahabang isda na nabubuhay ngayon na umaabot ng hanggang 11 meters ang haba at minsan ay umaabot pa ng 17 meters. Ang katawan ng oarfish ay mahaba at manipis na parang ribbon at kulay silver na may pulang palikpik sa ulo at likod. Ang kanilang palikpik sa likod ay nagsisimula sa ulo at umaabot hanggang sa dulo ng kanilang katawan. Ang kanilang ulo ay parang kabayo at may malalaking mata na tumutulong sa kanila na makakita sa madilim na bahagi ng dagat. Kaugnay din nito, ang oarfish ay karaniwang matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan sa pagitan ng 200 hanggang 1,000 meters sa ilalim ng dagat. Bihira silang umaahon sa ibabaw at kadalasan lang silang umaahon kapag sila ay may sakit o malapit ng mamatay. Dahil dito ay nagkaroon ng mga alamat na nagsasabing sila ay mga sea serpent. Ang pagkain naman ng oarfish ay binubuo ng maliliit na crustacean, plankton, at maliliit na isda. Wala silang ngipin kaya ginagamit nila ang malalaki nilang bibig para sumipsip ng pagkain. Ang paraan nila ng pagkain ay nananatiling misteryo sa mga scientist dahil bihira silang makita sa kanilang natural na tirahan. Dagdag pa rito, ang pag-aanak ng oarfish ay hindi pa gaanong nalalaman. Ang mga babaeng oarfish ay naglalabas ng libo-libong itlog sa malalim na bahagi ng dagat. Ang mga itlog na ito ay umaangat sa ibabaw kung saan sila napipisa at nagiging larvae. Ang mga larvae ay may kakaibang anyo at nagbabago habang sila ay lumalaki. Sa kabilang banda, ang oarfish ay may mahalagang papel sa mythology at alamat ng iba't ibang kultura. Sa Japan, ang pagkakatagpo sa oarfish ay itinuturing na masamang pangitain na nagbabadya ng lindol o tsunami. Tinatawag silang Ryugu no Tsukai o messenger mula sa palasyo ng sea god. Number 8, psychedelic frogfish. Ang psychedelic frogfish ay isang uri ng isda na natuklasan noong 2008 sa mga coral reef ng Ambon Island sa Indonesia.
Nakikilala ito dahil sa kakaibang itsura at pamumuhay nito. Ang katawan nito ay may makukulay na guhit na kulay, yellow, white at brown, na tumutulong upang hindi sila madaling makita ng ibang isda. Ang paraan ng paggalaw ng psychedelic frogfish ay kakaiba. Hindi sila lumalangoy gamit ang kanilang palikpik tulad ng ibang isda. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang mga palikpik bilang mga paa para maglakad sa ilalim ng dagat. Para silang naglalakad sa tubig na nagbibigay ng kakaibang view sa mga nakakakita sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nasa harapan ng ulo na parang mayroon silang binocular vision. Nakakatulong ito sa kanila upang malaman ang distansya ng kanilang biktima. Malaki ang kanilang bibig at kayang bumuka ng malaki para mabilis na makuha ang biktima. Karaniwan nilang kinakain ang maliliit na isda at mga crustaceans na dumadaan malapit sa kanila. Samantala, ang kanilang reproduction ay itinuturing ding kakaiba. Inilalagay nila ang kanilang mga itlog sa isang espesyal na pouch sa kanilang katawan kung saan protektado ito hanggang sa mapisa. At ang mga bagong silang na frogfish naman ay agad na naghahanap ng pagkain at nagpapakita ng kanilang makulay na katawan at kakaibang galaw. Bagaman bihira lamang silang makita at mahirap pag-aralan dahil sa mahusay nilang camouflage, ay marami pa rin ang interesado sa kanila, lalo na ang mga marine biologist at underwater photographers. Ang kanilang natatanging itsura at kakaibang pamumuhay ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa biodiversity ng mga coral reef. Ngunit nanganganib ang psychedelic frogfish dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan. Ang polusyon, overfishing at pagbabago ng klima ay naglalagay sa kanila sa panganib. Number 9. Pelican eel. Ang pelican eel na kilala rin bilang gulper eel ay isang kakaibang isda na nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang kanilang kakaibang itsura at ugali ay nagiging dahilan kung bakit sila interesting pag-aralan. Ang pelican eel ay may napakalaking bibig na halos kasing haba ng kanyang katawan. Ang bibig na ito ay maaaring mag-expand at magsilbing bitag para sa kanyang biktima. Ang katawan ng pelican eel ay mahaba at manipis na umaabot ng hanggang 1 metro ang haba. Ang kanyang bibig ay parang malaking tuka ng pelican, kaya tinawag siyang pelican eel. At kapag hindi ginagamit ang kanyang bibig, ay nakatiklop at mukhang simpleng manipis na katawan ng isda lamang. Samantala, isang kakaibang katangian ng pelican eel ay ang kanyang kakayahan na maglabas ng sariling ilaw na tinatawag na bioluminescence. Ang buntot ng pelican eel ay may organ na naglalabas ng ilaw na ginagamit para hikayatin ang biktima sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan. Ang ilaw na ito ay posibleng ginagamit din sa pakikipag-ugnayan sa iba pang pelican eel, kahit na hindi pa tiyak kung paano ang eksaktong function nito. Ang pelican eel ay karaniwang matatagpuan sa kailaliman na 500 hanggang 3,000 meters kung saan ay halos walang liwanag mula sa araw na nakakarating. Ang kanilang tirahan ay sa isang bahagi na tinatawag na bathypelagic zone ng karagatan na kilala sa malamig na temperature at matinding pressure. Sa ganitong kalaliman ay kakaunti lang ang mga organisms na kayang mabuhay, kung kaya't ang pelican eel ay kailangang umangkop sa kakaibang kapaligiran nito. Pagdating naman sa pagkain, ang pelican eel ay isang opportunistic feeder. Kakainin nito ang anumang makikita sa kanyang teritoryo. Ang malaking bibig nito ay nagbibigay ng advantage sa paghuli ng biktima na maaaring mas malaki pa kaysa sa kanya. Kadalasan ay kumakain din ito ng maliliit na crustacean, isda at iba pang maliliit na organisms sa malalim na karagatan. Dahil sa kanyang natatanging bibig, ay maaari niyang lunukin ang biktima ng buo at dahan-dahan itong tinutunaw. Subalit, ang pelican eel ay hindi rin gaanong napag-aaralan dahil sa hirap ng pagkuha ng mga sampol mula sa kanilang natural na tirahan. Number 10. Longhorn cowfish. Ang longhorn cowfish o Lactoria cornuta ay isang isda na kilala rin sa kakaibang itsura nito. Mayroon itong mahahabang sungay sa itaas at ilalim ng katawan nito, kaya tinawag itong longhorn cowfish. Ang mga sungay na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga predators dahil maaaring masaktan ang mga ito kapag kinagat sila. Ang longhorn cowfish ay may kulay yellow na katawan na may puting tuldok-tuldok. Matibay ang kanilang katawan dahil sa makapal na kaliskis na parang wrapping. Ang hugis ng kanilang katawan ay nagbibigay din ng karagdagang proteksyon laban sa mga predators.
Makikita ang longhorn cowfish sa mga coral reef sa Indo-Pacific mula South Africa hanggang Hawaii at north hanggang south of Japan. Nakikita sila sa mababaw na tubig na may coral at bato. Kumakain sila ng iba't ibang pagkain tulad ng maliliit na hayop sa dagat, algae at sponges. Ginagamit nila ang kanilang labi para makuha ang pagkain mula sa mga bitak ng bato at coral. Ngunit hindi naman mabilis lumangoy ang longhorn cowfish pero magaling silang lumusot sa masisikip na lugar sa coral reef. Mabagal at patuloy silang lumalangoy kaya madali nilang mahanap ang pagkain sa paligid. Bukod dito, kilala rin ang longhorn cowfish sa kanilang kakayahang maglabas ng lason kapag nasasaktan o nababalisa sila. Ang lason na ito na tinatawag na ostracytoxin ay nakakasama sa ibang isda sa paligid nila at maaaring magdulot ng kamatayan. Dahil dito ay kailangang mag-ingat ang mga nag-aalaga ng isda kapag pinagsasama sila sa ibang isda sa aquarium. Subalit, sa kabila ng kanilang kagandahan ay mahirap alagaan ang longhorn cowfish. Ito ay sapagkat kailangan nila ng malawak na space dahil sa kanilang laki at pangangailangan na makapaglangoy ng malaya. Lumalaki naman sila ng hanggang 50 centimeters sa kalikasan, pero mas maliit sila sa mga aquarium. Mga bagay na nakita ng mga mangingisda. Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi lamang mga isda ang maaring makita ng mga mangingisda sa dagat, kundi pati na rin ang iba't iba pang mga bagay na talaga namang ikakagulat mo. Ang mga bagay na ito ay karaniwang nasasaksihan ng mga mangingisda at nagdudulot ng interes sa maraming mga tao. Dahil dito ay nagiging paksa ito ng mga usapan tungkol sa mga bagay na nakatago sa ilalim ng dagat. Ngunit ano kaya ang mga bagay na kanilang nakita? Kaya naman, sa video na ito ay aalamin natin ang mga bagay na nakita ng mga mangingisda. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, St. Elmo's Fire. Ang St. Elmo's Fire ay isang kakaibang liwanag na makikita sa matutulis na bagay tulad ng mga dulo ng barko, tuktok ng simbahan at mga dulo ng eroplano. Nangyayari ito kapag may malakas na electric field sa paligid. Pinangalanan ito mula kay St. Elmo, ang patron saint ng mga seafarers dahil madalas itong makita sa dagat. Ang liwanag na ito ay nagaganap kapag ang hangin sa paligid ng matutulis na bagay ay nagkakaroon may kuryente. Nagkakaroon ng kulay blue o lilac na liwanag. Kadalasang nangyayari ito sa panahon ng thunderstorms pero hindi ito konektado sa kidlat. Ang electric field na sanhi nito ay malakas pero hindi sapat para magdulot ng malaking kidlat. Noong unang panahon ay mga seafarers ang unang nakapansin sa St. Elmo's Fire. Para sa kanila, ito ay magandang palatandaan mula sa kanilang patron saint. Maraming kwento mula sa mga marino sa Mediterranean Sea ang naglalarawan ng liwanag na lumilitaw sa tuktok ng kanilang mga barko sa gitna ng bagyo. Nakikita nila ito bilang proteksyon at gabay. Subalit, sa makabagong panahon, ang St. Elmo's Fire ay ipinaliliwanag bilang isang corona discharge. Ito ay isang uri ng electric discharge na nangyayari sa matutulis na bagay. Nangyayari ito kapag ang electric field sa paligid ng bagay ay sapat na malakas upang mag-ionize ng hangin pero hindi sapat para magdulot ng malaking spark o kidlat. Ang resulta ay tuloy-tuloy na liwanag na nagmumula sa matutulis na bagay na nagiging sanhi ng mystical glow. Pero sa mga eroplano ay madalas na nakikita ang St. Elmo's Fire sa mga dulo ng pakpak at nose cone habang lumilipad sa gitna ng bagyo o sa lugar na may mataas na electric fields. Ang mga piloto at crew ay madalas na naguulat ng ganitong liwanag na nagbibigay ng nakakamanghang view habang nasa ere sila. Bagamat tila mahiwaga at nakakatakot, ang St. Elmo's Fire ay hindi delikado sa mga tao o sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ito ay resulta lamang ng natural na electric phenomena na nangyayari sa ilalim ng partikular na kondisyon. At ang presensya ng St. Elmo's Fire ay maaaring magbigay ng warning sa paparating na malakas na panahon o mataas na electric fields na maaaring magdulot ng mas delikadong kondisyon tulad ng kidlat. Number 2. Fish with a human face. Ang mga isda na may mukha ng tao ay isang kakaibang nilalang na kinagigiliwan ng maraming tao sa buong mundo. Kahit na bihira, ang mga isdang ito ay naging paksa ng maraming kwento at alamat. Sa ilang kultura ay pinaniniwalaan sila na nagdadala ng swerte o malas, habang sa iba naman sila ay itinuturing na kakaibang nilalang na dapat pag-aralan.
Samantala, isang sikat na halimbawa ng isda na may mukha ng tao ay ang carp fish na makikita sa iba't ibang bahagi ng Asia, lalo na sa Japan at China. Ang mga isdang ito, na kilala rin bilang koi sa Japan, ay may kakaibang marka sa kanilang mga ulo na parang mukha ng tao. Ang mga markang ito ay kadalasang kahugis ng mata, ilong at bibig, kung kaya't nagmumukha silang may mukha ng tao. Sa Japan, ang koi fish ay simbolo ng lakas, pagtitiyaga at swerte. Ang mga isdang ito ay inaalagaan sa mga special pond at itinuturing na bahagi ng sining at kultura ng bansa. Ang mga koi na may kakaibang marka, lalo na ang mga may mukha ng tao, ay pinahahalagahan at maaaring ibenta sa mataas na halaga. Ang pagkakaroon ng koi na may mukha ng tao ay itinuturing na bihirang biyaya at madalas na pinagkakaguluhan ng mga collectors at hobbyist. Bukod sa koi fish, ay may iba pang uri ng isda na nagpapakita rin ng ganitong katangian. Ang mga isda mula sa pamilya ng cichlid na matatagpuan sa mga lawa ng Africa ay minsan ding may mga marka na parang mukha ng tao. Ang mga isdang ito ay kilala sa kanilang makulay na katawan at komplikadong mga pattern na minsan ay kahawig ng mukha ng tao. Ngunit ang paliwanag ng mga scientist sa likod ng mga isda na may mukha ng tao ay nakabatay sa genetics at evolution. Ang mga marka na parang mukha ng tao ay maaaring resulta ng natural selection at mutation. Ang mga isda na may kakaibang mga marka ay maaaring mas malaki ang chance na makaligtas at magparami, kung kaya't naipapasa ang kanilang natatanging katangian sa susunod na mga henerasyon. At kahit mayroon ng mga scientific explanation, ang mga isda na may mukha ng tao ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at kagandahan sa maraming tao. Number 3, terrifying parasite. Ang mga mangingisda ay madalas makakita ng kakaibang mga nilalang sa dagat, pero may ilan sa mga ito na talaga namang nakakatakot. Isa na rito ang mga parasites na naninirahan sa mga isda. Hindi lang sila nakakatakot tingnan, kundi pati na rin ang kanilang epekto sa mga isda at tao. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang Cymothoa exigua o tongue-eating louse. Ang parasite na ito ay pumapasok sa bibig ng isda at kumakapit sa dila. Sinisip-sip nito ang dugo mula sa dila ng isda hanggang sa matuyo at mawala ito. Pagkatapos, ang parasite na ang nagiging bagong dila ng isda, kumakapit sa natitirang bahagi ng dila at kumikilos na parang tunay na dila ng isda. Kaugnay din nito, ang Cymothoa exigua ay kadalasang makikita sa tropical at subtropical water, lalo na sa baybayin ng Amerika, mula California hanggang Ecuador. Kahit nakakatakot ang itsura nito, ay mas malala pa rin ang epekto nito sa isda. Dahil nagdudulot ito ng malnutrition, pagbaba ng timbang at minsan ay kamatayan ng isda. Nahihirapang kumain ng isda dahil ang parasite ang kumakain ng ilang bahagi ng pagkain nito. Bukod sa Cymothoa exigua ay may iba pang mga parasites na nakakatakot sa mga mangingisda. Halimbawa, may mga isopod at copepod na nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga isda. Ang mga parasites na ito ay nagdudulot ng mga sugat, infection at iba pang problema na nagpapahirap sa buhay ng isda. Ang ilang parasites na ito ay nagdadala ng bakterya at virus na nagdudulot ng mas malalang sakit na pwedeng magresulta sa pagkamatay ng maraming isda sa isang lugar. Subalit hindi lang nakakatakot ang mga parasites na ito dahil sa kanilang itsura, kundi dahil din sa posibleng epekto nila sa kalusugan ng tao. At kahit bihira ay may mga tao pa rin na nahawahan ng parasite mula sa pagkain ng hilaw na isda. Ang ilang parasite na ito ay nagdudulot ng mga sakit na mahirap gamutin at nagdadala ng malaking panganib sa kalusugan ng tao. At upang maiwasan ang ganitong mga insidente ay mahalaga ang tamang pagproseso at pagluluto ng isda. Iwasan ang pagkain ng hilaw na isda lalo na kung hindi tiyak ang pinanggalingan nito. Number 4, giant goldfish. Ang giant goldfish na nahuli ng mga mangingisda ay isang nakakagulat na pangyayari na nagdulot ng interes sa marami. Karaniwang kilala ang mga goldfish bilang maliliit na alagang isda sa mga aquarium, pero sa tamang kondisyon ay maaari silang lumaki ng sobra-sobra. Ang goldfish ay nagmula sa wild carp na galing China mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Sa kanilang natural na tirahan ay maaaring lumaki ang mga goldfish ng 3 beses kaysa sa karaniwang goldfish sa aquarium.
Kapag napunta sila sa malalaking lawa o ilog, ay may sapat na space at pagkain para lumaki sila ng husto. Samantala, may ilang dahilan kung bakit lumalaki ng labis ang mga goldfish sa natural na kapaligiran. Una, ang mas malalawak na anyong tubig ay nagbibigay ng sapat na space para lumaki sila. Pangalawa, mas marami at mas sariwa ang pagkain sa kalikasan kumpara sa artificial na pagkain sa aquarium. Ang combination ng mas malaking space at masaganang pagkain ay nagtutulak sa kanilang paglaki ng sobra. Bagaman kahanga-hanga ang laki ng mga giant goldfish, ay may mga panganib na dala ang kanilang presensya sa mga local ecosystems. Ang mga goldfish ay itinuturing na invasive species na maaaring makasira sa natural na balanse ng kapaligiran. Kilala sila sa pagkain ng maraming halaman at insekto na nagiging sanhi ng pagbaba ng populasyon ng iba pang species at pagkasira ng tirahan. Bukod dito, ang kanilang paggalaw sa ilalim ng tubig ay maaaring magdulot ng pagkagulo ng sediment na nakakaapekto sa quality ng tubig. Karagdagan pa, may giant dokumentadong kaso din ng giant goldfish na nahuli sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, noong 2013 ay isang mangingisda sa Lake Tahoe, USA, ang nakahuli ng isang 4.2 kilograms na goldfish. Sa Canada naman noong 2021 ay isang giant goldfish na halos kasing laki ng isang bata ang natagpuan sa Hamilton Harbor. Number 5, the rarest lobster. Ang pinakamailap na lobster na nahuli ng mga mangingisda ay nagdulot ng malaking ingay sa kanilang komunidad at sa mga scientist. Ang lobster na ito, na kilala bilang albino lobster, ay isa sa pinakabihirang uri na matatagpuan sa mga karagatan. Ang kulay nito ay ganap na puti dahil sa kawalan ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng karaniwang blue, green at brown na kulay sa mga karaniwang lobster. Tinatayang isa lamang sa bawat 100 milyong lobster ang nagiging albino, kaya napakabihirang mangyari ito. Ang albino lobster ay hindi lamang kakaiba dahil sa kanyang puting kulay, kundi dahil din sa implikasyon nito sa pag-aaral ng genetics at kalikasan ng mga lobster. Dahil sa kawalan ng melanin ay mas madali itong makita ng mga predator dahil wala itong natural na camouflage na tumutulong sa ibang lobster para hindi makita. Bihirang mabuhay ng matagal ang mga albino lobster sa wild dahil madali silang natutuklasan ng mas malalaking isda at iba pang mga predator. Bukod sa albino lobster ay may iba pang uri ng bihirang lobster na minsan ay nahuhuli rin ng mga mangingisda. Kasama dito ang mga blue lobster na tinatayang isa sa bawat 2 milyong lobster. Ang mga blue lobster ay may natatanging kulay dahil sa genetic mutation na nagiging sanhi ng sobrang produksyon ng crustaceanin, na isang protein na nagbibigay ng bright blue na kulay. Mayroon din mga orange at calico lobsters na bawat isa ay may kanya-kanyang bihirang genetic traits na nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang shell. Ang pagkakahuli ng mga bihirang lobster ay kadalasang nagdudulot ng malaking interes mula sa mga aquarium at mga scientific institutions. Maraming bihirang lobster ang hindi ibinebenta kundi ipinapadala sa mga aquarium para sa pag-aaral at proteksyon. Ang ilan ay ginagamit sa mga breeding program upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa kanilang genetics at subukang paramihin ang kanilang uri. Number 6, giant turtle. Ang higanting pagong o giant turtle ay isang malaking hayop na madalas nababanggit sa mga kwento at ulat ng mga nakakita. Maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagsasabing may nakita silang napakalaking pagong. Ang dalawang pinakakilalang uri ng higanteng pagong ay ang Aldabra giant tortoise at Galapagos tortoise. Ang Aldabra giant tortoise at Galapagos tortoise ay dalawa sa pinakamalaking uri ng pagong. Ang mga ito ay tumitimbang ng higit sa 250 kilograms at nabubuhay ng higit sa 150 years. Ang Aldabra giant tortoise ay makikita sa Aldabra Atoll sa Seychelles, samantalang ang Galapagos tortoise naman ay makikita sa Galapagos Islands sa Ecuador. Samantala, ang mga higanting pagong ay mabagal at tahimik mamuhay. Kumakain sila ng mga halaman, damo at prutas. Dahil sa kanilang laki, ay kailangan nila ng malaking space para gumalaw at makahanap ng pagkain. Mabagal din ang kanilang metabolism kung kaya't nabubuhay sila ng matagal. Kadalasan ay nagpapahinga din sila para makatipid ng energies.
Bukod sa mga kilalang uri ng higanteng pagong, ay may mga ulat din ng mga taong nakakita ng giant turtle sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Asia ay may mga kwento ng higanteng pagong na lumalangoy sa mga ilog at lawa. Ang ilan sa mga nakakita ay nagsasabing ang mga pagong ay may haba na umaabot sa mahigit 3 meters. Dagdag pa rito, ang mga ulat ng sightings ng giant turtle ay nagdudulot din ng kontrobersya. Ang ilan ay maaaring nagkamali lamang ng pagkilala sa ibang hayop o gawa-gawa lamang. Pero patuloy pa rin ang pananaliksik para malaman ang katotohanan. Ang mga scientist ay naghahanap ng ebidensya tungkol sa mga sinaunang higanteng pagong na maaaring nanirahan sa mga lugar na ito noon. Sa kabila nito, ang mga higanteng pagong ay mahalaga din sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang pagkain at paggalaw ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mga halaman at pagpapanatili ng balance ng kalikasan. Sa Galapagos Islands, ang mga pagong ay tumutulong sa pagpapanatili ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. At kung mawawala sila ay maaaring maapektuhan ang buong ecosystem. Subalit kahit malalaki at matibay ang mga higanteng pagong ay nanganganib na rin sila dahil sa mga tao at sa pagbabago sa kapaligiran. Number 7. Unexplained sounds. Ang mga unexplained sounds sa dagat ay isa sa mga bagay na patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng mga scientists. Ang mga tunog na ito ay nagmumula sa malalim na bahagi ng karagatan at may iba't ibang uri. Ilan sa mga pinakasikat na unexplained sounds ay ang bloop, Julia, slow down, whistle at upsweep. Ang bloop ay isang kilalang tunog na naitala ng National Oceanic and Atmospheric Administration noong 1997. Napakalakas ng tunog na ito at narinig ng mga devices na nasa mahigit 5,000 kilometers ang layo sa isa't isa. Maraming teorya ang lumabas tungkol dito. May nagsasabing galing ito sa isang malaking hayop sa dagat tulad ng isang higanting pusit o isang hindi pa natutuklasang nilalang. Pero may iba rin na naniniwala na ang bloop ay mula sa pagbasag ng yelo sa mga glacier. Gayun din, ang isa pang misteryosong tunog ay ang Julia na narinig noong 1999. Tumagal ito ng halos 15 minutes at natukoy na nagmula sa southwestern part ng Atlantic Ocean. Tulad ng bloop, ay hindi pa rin tiyak kung saan nagmula ang Julia, pero maaaring ito ay dulot ng isang malaking iceberg na nagkapira-piraso. Karagdagan pa dito, ang slowdown ay isa pang tunog na unang narinig noong 1997. Tumagal ito ng 7 minutes at unti-unting bumagal na parang galing sa isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. May nagsasabi na baka ito ay mula sa isang malaking iceberg na dumadaan sa seafloor, pero wala pang katiyakan tungkol dito. Samantala, ang whistle at upsweep ay iba pang halimbawa ng unexplained sounds. Ang whistle ay narinig noong 1997 at parang tunog ng isang sipol, habang ang upsweep naman ay serye ng malakas na tunog na pataas at pababa ang tono na naririnig mula pa noong 1991. Ang upsweep ay karaniwang naririnig tuwing spring at autumn season. Pero hindi pa rin alam kung bakit. Ngunit ang lahat ng tunog na ito ay nagpapakita kung gaano pa kaunti ang alam natin tungkol sa ilalim ng karagatan. Maraming teorya ang lumabas para ipaliwanag ang mga tunog, pero marami pa ring tanong at haka-haka. Ang mga unexplained sounds sa dagat ay nagpapakita ng posibilidad ng mga hindi pa natutuklasang nilalang o proseso sa ilalim ng tubig na hindi pa natin nauunawaan. Patuloy din ang mga pag-aaral para masagot ang mga katanungan tungkol sa mga tunog na ito. At habang umuunlad ang technology sa pag-monitor ng mga tunog sa dagat, ay mas nagkakaroon tayo ng mas malinaw na impormasyon. Number 8. Herring King. Ang herring king na kilala rin bilang oarfish ay isang malaking isda na bihirang makita dahil naninirahan ito sa malalim na bahagi ng dagat. Mahaba at makinis ang katawan nito na umaabot ng hanggang 11 meters o higit pa ang haba, kung kaya't tinawag itong sea serpent ng mga sinaunang manlalayag. Ang katawan nito ay kulay silver na may matingkad na pulang palikpik sa ulo at likod na tila isang nilalang mula sa alamat. Samantala, unang natuklasan ang herring king noong kalagitnaan ng 18th century. Sa loob ng maraming taon ay nanatiling misteryo ang kanilang buhay dahil bihira silang makita sa ibabaw ng dagat.
Karaniwang naninirahan ng herring king sa lalim na mula 200 hanggang 1,000 meters, kung kaya't hindi ito madaling makita ng mga mangingisda at mananaliksik. Ngunit kapag umaakyat ito sa mababaw na tubig, ay nagdudulot ito ng malaking interes at tanong mula sa mga locals at eksperto. Gayun din, maraming teorya kung bakit umaakyat ang herring king sa mababaw na tubig. Isa sa mga paniniwala ay nagsasabing senyales ito ng paparating na lindol o kalamidad. Bagamat walang sapat na ebidensya para patunayan ito, ay maraming ulat ang nag-uugnay sa paglitaw ng herring king sa mga nagdaang sakuna, lalo na sa Japan. Ayon sa mga kwento, ang paglitaw ng herring king ay isang babala mula sa kalikasan na may malaking pagbabago o sakuna na paparating. Bukod dito, ang isa pang kahangahangang katangian ng herring king ay ang kanilang kakayahang maglabas ng liwanag mula sa kanilang katawan, na tinatawag na bioluminescence. Ang bioluminescence ay isang chemical reaction sa loob ng kanilang katawan na naglalabas ng liwanag. Malaki ang naitutulong nito sa kanilang pamumuhay sa madilim na bahagi ng dagat, kung saan kailangan nila ng liwanag upang maghanap ng pagkain at umiwas sa mga mandaragit. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang hitsura at misteryosong katangian, ang herring king ay hindi mapanganib sa mga tao. Kumakain sila ng maliliit na plankton at crustacean at wala ring kakayahang manakit ng malalaking nilalang o tao. Number 9. Live grenade. Noong July 2023 ay isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Pilipinas. Habang abala sa pangingisda ay nakatagpo ang isang grupo ng mga mangingisda ng isang buhay na granada. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ng takot sa mga tao. Habang naglalayag ang mga mangingisda ay may napansin silang kakaibang bagay na nakalutang sa tubig malapit sa kanilang lambat. Sa una ay inakala nila na ito ay isang lumang metal na bagay lamang. Ngunit nang suriin nila ito ng mabuti ay natuklasan nilang ito pala ay isang granada. Dahil sa takot at pagkabigla ay dinala nila ang granada sa pampang at agad na inireport sa mga pulis. Dahil dito ay agad namang tumugon ang mga pulis at nagpadala ng mga eksperto sa lugar. Kinordon nila ang lugar kung saan natagpuan ang granada upang maiwasan ang anumang aksidente. Inilikas din ang mga tao na malapit sa lugar bilang pag-iingat. Sa tulong ng mga eksperto ay matagumpay na na-deactivate ang granada nang walang nasaktan o nasira. Ayon sa mga autoridad, ang granada ay posibleng naiwan mula pa noong panahon ng digmaan at marahil noong World War II. Dahil naging lugar ng labanan ng Pilipinas noong digmaan ay hindi malayong may mga natitirang pampasabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang insidente ay nagpapaalala sa mga tao na maging mapagmasid at agad na mag-ulat sa mga pulis ng anumang kahina-hinalang bagay na kanilang makita. Dahil sa insidenteng ito ay mas pinaigting ng mga autoridad ang kanilang kampanya sa kaligtasan ng publiko. Nagsagawa sila ng mga seminar at workshop upang turuan ang mga tao kung paano makikilala at ligtas na i-report ang mga ganitong bagay. Ang insidente ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng tamang paghawak at pag-uulat ng mga natitirang pampasabog. Sa kabilang banda ay pinuri rin ang mga mangingisda dahil sa kanilang mabilis na pag-aksyon at tamang pag-uulat sa mga pulis. Dahil sa kanilang responsabling pagkilos ay maraming buhay ang nailigtas. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kaalaman at kahandaan sa ganitong mga sitwasyon. Number 10. Deer antlers. Ang mga deer antlers na nahuli ng mga mangingisda sa kamera ay isang kakaibang pangyayari na nagbigay ng kakaibang karanasan sa kanila. Ang mga antlers ay bahagi ng katawan ng mga lalaking usa na ginagamit nila sa pakikipaglaban para sa teritoryo at kapareha. Ang makita ang mga antlers sa isang lugar na hindi inaasahan tulad ng isang lawa o dagat ay talagang nakakagulat at nagdudulot ng maraming tanong. Sa insidenteng ito, ang mga mangingisda ay naglalatag ng kanilang lambat sa isang malaking lawa. Habang ginagawa nila ito, ay may napansin sila na isang bagay na tila kakaiba at mabigat. Noong una, ay inakala nilang ito ay isang malaking isda o basura. Ngunit nang hinila nila ito papunta sa bangka, ay nakita nila na ito ay isang pares ng malalaking antlers ng usa. Agad nila itong kinuhanan ng larawan. Dahil dito ay may iba't ibang teorya at haka-haka ang lumitaw mula sa mga eksperto at mga taga roon.
Una ay maaring ang mga antlers ay mula sa isang usa na nalunod sa lawa at unti-unting naagnas ang katawan, kung kaya't tanging ang matitibay na bahagi tulad ng mga antlers lamang ang natira. Samantala, ang isa pang teorya ay nagsasabi na maaaring ang mga antlers ay dinala ng mga ilog na dumadaloy sa lawa. Ang mga ilog ay maaaring magdala ng iba't ibang bagay mula sa kagubatan, kasama na ang mga patay na hayop o mga bahagi nito. Ang malalakas na agos ng tubig, lalo na kapag tag-ulan o may baha, ay kayang magdala ng mabibigat na bagay tulad ng mga antlers papunta sa lawa. Subalit may nagsabi rin na maaaring ang mga antlers ay bahagi ng ritual o tradisyon ng mga sinaunang tao sa lugar. Ang mga sinaunang kultura ay kilala sa paggamit ng mga bahagi ng hayop sa kanilang mga seremonya at ritual, at posible na ang mga antlers ay iniwan o itinapon sa lawa bilang bahagi ng ganoong gawain. Ang ganitong mga teorya ay nagbibigay ng dagdag na misteryo sa insidente. Bukod dito, may mga kwento rin mula sa mga lokal na mangingisda na nagsasabing hindi ito ang unang pagkakataon na may mga kakaibang bagay na nahuhuli sa kanilang mga lambat. May mga ulat rin ng iba't ibang bagay tulad ng mga sinaunang kagamitan, bahagi ng mga barko at mga buto ng iba't ibang hayop.